Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Sa wakas, ang nakakagimbal na plano ni Sara at Gloria nalantad na. At Ramil Madriaga, dapat ba nating paniwalaan? Alam nyo mga kaibigan, hindi naman na sikreto ang galawan ng mga Maka-Duterte na gustong patalsikin ang Pangulong Marcos para makaupo ang kanilang amo. Pero lagi namang sinasabi ni Sara Duterte na hindi daw siya uhaw sa pwesto. Kaya naman binunyag ng dating senador ang tunay na plano ni Sara Duterte at ng kanyang mga alipores at ang galawan ni Ramil Madriaga. Dapat ba nating paniwalaan? O baka naman isa na naman itong decoy para ilihis ang mga lehitimong issues at witness laban sa mga Duterte, lalong-lalo na sa ating vice-presidente. Nako, abangan nyo yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Talagang nabulabog ang kampo umano ng mga Duterte matapos lumabas na nililigawan at tinatakot umano ni Sara Duterte ang kanyang dating bagman na si Ramil Madriaga para tumahimik sa mga nalalamang baho. May koneksyon ba ito kung gaano katindi ang plano ni Sara Duterte at ni Gloria para pagharian ang ating bayan at patalsikin ang ating Pangulo? Kaya naman, hetong sagot ng dating senador sa kayabangan ng mga Duterte na bumagsak sa maling pagkalkula sa estratehiya ni Marcos. As early as nung nag-usapan sila na nung hinihikayat si VP Sara na maging Vice President ni President Marcos, noon pa lang ay sinasabi na mismo ni Sara na okay lang yung Vice President kasi yun, marami naman daw pwedeng mangyari sa Presidente. Pwede daw malason, Hindi pwede talaga. mapatay, pwedeng magkasakit, marami. At yun na nga mismo ang plano. So, una, bago yung sa VPSG na yan, hiniling niya kay President Marcos na siya ang maging Secretary of National Defense. Totoo yan. Kasi precisely gusto niyang hawakan yon para kung kailangan niya ng patalsikin si President Marcos, nasa kanya na yung pwersa. Pinag-aaralan namin to, inimbisigahan namin ito. Tindi mo, Ang Sara. unang galaw nila na patalsikin si President Marcos happened as early as January of 2023. Mga 6 months, 7 months after nag-assume. Okay. Nung mga panahon na yon, hindi pa naniniwala si President Marcos na siya Totoo ay nais patalsikin, no? Until nagyari yung May of 2023, yung nagulat na lang tayo, 'di ba, nung dinemote si Gloria. Tapos the following day galit na galit si VP Sara na tinawag na tambaluslos si Speaker. So doon pala, naisa nilang mapatalsik si President Marcos via impeachment. Grabe. So si Gloria, the time, GMA, nais patalsikin na speaker si Speaker Romualdez para siya yung uupo, tapos magpa-file sila na impeachment. So doon pa lang nila lumiwanag na talaga may plano. Ang pakiramdam nila noon, lalo na nung nandito pa si Digong, na one click lang daw pag sinabi ni Duterte na sama kayo sa akin o maklas kayo, aklas. Sinubukan niya yan nung Yabang, no? October of 2023, yung nanawagan siya na i-audit nyo yung Kongreso, ganyan. Tapos, nung maisog, gano'n na. January 2024 yon. Yun naman yung nagsalita siya at nanawagan na siya. Basically, niliwanag niya na nandito na ako. Kinausap nila ang liderato ng AFP. Kinausap nila para kumalas, mag-withdraw ng support. So, in-overestimate niya, pero ang loyalty kasi ng AFP is sa Constitution at dun sa duly constituted authority, yung Commander-in-Chief, na si President Marcos. Correct. Nung nagretiro na siya as a President, as Commander-in-Chief, hindi niya nabit-bit yung loyalty as he expected. So na-overestimate niya yon. At the same time, na-underestimate din nila si President Marcos. Yun lang. Ina-assume nila na weak leader, na susuko lang, bibigay. Correct. So yun ang two major factors na kung bakit hindi nagtagumpay yung mga galaw na yun. Halata naman mga kaibigan, di ba, na uhaw talaga itong mga makadilis na makaupo si Sara Duterte.
At totoo naman na masyadong minaliit ang kakayahan ng Pangulo na isa daw siyang weak leader, di ba? Ika nga ni former Senator Trillanes. Pero yun na nga mga kaibigan, yung irony dito yung pinakamatapang, pinakamalakas magmura, berdugo na presidente ay ayun, nasa dahig. Di po ba? Nakakulong sa panahon po yan ni Pangulong Marcos. Tapos sasabihin na weak leader. Oo. Kaya galit na galit ang mga maka-Duterte dyan mga kaibigan. Sa kabila ng lahat, tahimik pa din at malumanay ang ating Pangulo. Pero sa kabila nun, may aksyon. May ganap sa panahon ngayon. Nawala ang Pogo. Nakakulong si Kibuloy. O diba, umuusad ang kaso sa ICC. Pagpapakulong sa mga korap, lalo na itong mga politiko natin mga kaibigan. Senador, congressman. Dito nga sa issue ng flood control projects na to. Pagsuporta sa anti-dynasty bill at marami pa. Di po ba? Hindi perpekto ang Pangulo pero let's give him credit where credit is due. Di po ba? Pero bakit sa mata ng mga Duterte weak pa rin ang Pangulong Marcos? Dahil dito mga kaibigan. Yung sinasabi nila sigurong weak leader dahil nakita nyo siya, malumanay siya. Di ba? Hindi siya nagmumura, hindi siya Correct. Pero alam nyo yung desisyon na hayaan makulong si Duterte, ay ano yan? It takes a lot of guts to do that. Ando doon na Totoo tayo na hindi niya desisyon yan yung na ipakulong siya kasi ICC independent yan. But still, doon nila nakita. Asa na ngayon yung nagtangkang magpatalsik na sabi nilang strong leader, siga, at nasaan yung sinasabing weak leader. So, Weak leader tingnan daw. natin yung actions more than the words, di ba? Yan, yun yung Isa pa sinasabi mura-mura, di ba? O tapos nung hinarap na sa ICC medyo di ba? Nawala na yung tapang. Yun. Ngayon, ito rin yung sinabato at kung sino-sino pa, matapang lang pagka Itong isa nagtago Dapat yung pala makita nila, bakit nagtatago? Idol ko tong mga Duterte, pero bakit nagtatago sila? Di ba kung wala naman tinatago ito, kung mali sila, bakit ganito? Oo nga. Pero time and again, ginagawa itong mga ito. Di ba? Ginawa ni Sara yan, ginawa ni Digong yan. Lahat sila nagtatago sa katotohanan, umiiwas. Kaya dito pumapasok mga kaibigan yung usapin patungkol kay Ramil Madriaga. Kung kasama ba siya sa script ng mga Duterte. Oo, para guluhin ang mga lehitimong issue laban kay Sara. Dito po sila malakas di ba? Sa pagtatanim. Pero tulad nga nasabi natin mga kaibigan, hindi pa natin alam kung ano ba ang tunay na pakay nitong si Ramil. Hindi natin sinasabi na walang saysay yung mga pahayag ni Ramil Madriaga, pero kailangan nating pag-aralan Bakit kailangan nating mag-ingat at huwag maniwala agad-agad dito? Dahil ngayon pa lang mga kaibigan, ginagamit nila ang naratibo na pakawala daw at bagong witness daw ni Pangulong Marcos itong si Ramil para siraan si Sara Duterte. Nako, ibang klase mga kaibigan Talagang pilit idinidikit Ano pa yung mga dahilan mga kaibigan? Ito ang paliwanag ni former Secretary Ronald Llamas. This past few days or even weeks, ay nag-send na yun ng feelers kung kani-kanino na nagbo-volunteer na mag-testify. Siyempre, yung mga pinadala niya ay hindi naman siya kilala. So, dino-due diligence siya o bina-background check. Lalo na, meron siyang kaso ng kidnapping for the second time. Nabsuelto daw siya doon sa una. At ngayon, nakakulong siya. At kaya bina-background check siya. Dahil alam mo naman, industriya yan. Yung mga mawanay, yung mga rosebud, yung mga bikoy. Di ba? Marami yan Di ba? Eventually, napatunayan na nambubudo lang pala. So, kailangan mong i-check maigi yan. Ikalawa, dahil bakbakan na ngayon, 2028 na yung labanan ngayon dumadami na yung mga ganyang klase mga special ops, mga black ops, Totoo. mga reverse trap. Posible kasi na, magte-testify yan, tapos eventually, babaliktad. So, yung ganun ba, na mga plots upon plots na posibleng pinaplano ng mga kanya-kanya mga strategies at saka mga tacticians. Kaya dapat maingat. Dahil practically, nagsimula na yung 2028 campaign. At nakikita mo, may mga survey firms na, kahit maaga pa, naglalabas na ng mga survey sa mga presidential preference. So, dapat talaga maingat na maingat dyan. Actually, kahit wala yung testimony niya, alam naman natin na may mga
mga nagsisimula na ng mga political offensive dito kay Vice President, no? Whether ito ay mako-consummate o hindi is another thing, no? Halimbawa, sabi mo nga, may magpa-file ng impeachment ulit sa February. May mga magpa-file ng kaso sa ombudsman. Yung mga dati nag-file ng impeachment na hindi naman natuloy sa Senado, ipapa-file nila yan sa ombudsman. Hindi matatanggal yung Vice President, pero pwedeng matignan yung gaano ka-legitimate itong mga issues at mga kaso nito. Halimbawa, pwedeng buksan yung kanyang salin Yun. in relation sa pwedeng buksan yung kanyang bank accounts in relation sa salin. Pwedeng buksan yung kanyang mga iba pang mga bank accounts in relation dito sa mga isasampang kaso sa kanya sa ombudsman. Tama naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni former Secretary Ronald Llamas. Yung mga pasabog kuno kasi ni Ramil Madraga ay dati nang binunyag nila Senador Trillanes at ng iba pa mga kaibigan. Baka kasi yun nga, mag-cause pa kasi ng kalituhan sa mga kababayan natin. Kaya sinasabi natin lagi na mag-ingat. Pero wag agad-agad namang paniwalaan, no? Yung mga ganitong mga pahayag, bigla ang lumalabas, bumabaliktad na dating kasamahan ng mga Duterte. Pakinggan natin pero huwag agad paniwalaan. Yan po yung sinasabi dito ni former Secretary Ronald Llamas dahil may mga lihitimo talaga mga kaibigan na mga witnesses talaga. So, ibig sabihin, may mga ibang paraan maliban sa impeachment para itong dati nang dapat ginawa sa impeachment court sa Senado ay magawa at this point. Tapos yung kanyang mga kaalyado mukhang kakasuhan din in relation sa mga kaso na inupuan ng dating ombudsman, Parmali, DepEd, etc. Tapos dalawang kaalyado niya ay baka ma-issuehan ng warrant of arrest ng ICC, no? So baka yung kapatid niya ay masimulan na ring investigahan dito sa mahigit 51 billion na si Pulong binigay sa kanya nung siya ay kongresista in less than 3 years. So, ibig sabihin, nagpa-pile up na yan with or without dito kay Madriaga. Correct. Kaya hindi rin ako magugulat na gamitin siya pang-gulo, pang-divert. Diba? Kaya, again, dapat tingnang maigi. Ano ba yung katibayan talaga? Ano yung konteksto? Dahil meron siya mga sinasabi na medyo may pagka-op eh. Ayun mga kaibigan, bakit sinasabi ni Secretary Ronald Llamas na bakit parang off at parang may mga red flag? Ito kasi yun mga kaibigan Una, walang hard evidence. Yung mga sinasabi niya dati nang sinabi ng mga ilan sa mga lehitimong witnesses, di ba? At isa pa dito, halos lahat ay kwento. Walang mga bank records, walang mga dokumento. Alam naman natin kapag puro salita, red flag agad yan. Di ba? May issue sa credibility. Tapos mga kaibigan, timing pa. Bakit ngayon lang lumabas, 'di ba? Dumaan na lahat yung mga issues laban dito kay Sara Duterte, yung confidential funds, yung impeachment at lahat. Pero timing na timing mga kaibigan sakto talaga sa papalapit na pagpa-file ng mga kaso at impeachment ulit ni Sara Duterte. Kumbaga, kaduda-duda yung timing. Pero sa kabilang banda mga kaibigan, ito may bigat din yung mga pahayag ni Ramil Madraga laban dito kay Sara Duterte. Bakit? Kasi insider siya 'di ba? Sabi niya, bagman daw siya. Alam niya yung mga internal operations ng mga Duterte. May access siya dyan. Noon. At alam niya yung galawan umano ng mga Duterte pagdating sa mga ganyan, mga kabalbalan. Kahit may red flags mga kaibigan, hindi basta-basta pwedeng i-dismiss yan. 'Di ba? Sabi nga natin, although mabaho yan, pwede pa rin kainin yan. Pero yun nga, kailangan talaga nating tingnan mabuti, suriin. Kaya tandaan natin mga kaibigan na red flags, halata naman. Pero useless, hindi. Dahil minsan, kahit kulang sa ebidensya, ipinapakita ng mga insider testimony tulad ni Ramil Madraga kung saan dapat maghukay ang mga investigador. Ang dapat nating abangan kasi dito mga kaibigan, magtutuloy nga ba si Ramil Madraga bilang isang credible na witness laban kay Sara Duterte? O baka naman isa itong scripted na galawan ng mga makadilis para linisin ang pangalan ni Sara Duterte bago pa magsimula ang impeachment trial? 'Di ba?
Yun mga kaibigan eh. Kaya kailangan nating bantayan yung mga galawan nito ni Ramil Madriaga. Consistent ba siya sa kanyang mga statements? Meron ba siyang mga corroboration o supporting evidence na magpapatunay sa mga lahat ng kanyang ibinunyag laban dito kay Sara Duterte? At eto matindi mga kaibigan, magre-retract ba ang isang Ramil Madriaga bandang huli tapos isisisi sa ating Pangulo? Nakikita nyo na mga kaibigan kung mapagko-connect-connect nyo kasi ngayon pa lang sinasabi nila na ito daw si Ramil ay pakawala ni Pangulong Marcos. Doon yung malalaman mga kaibigan. Kaya kailangan nating bantayan itong mga galawan ng mga to. Kaya nga sinasabi natin, wag agad tayong maniwala. Oo, wag tayong maging gullible tulad ng mga makadilis. Kapag nag-retract kasi mga kaibigan at biglang sinisisi na sa iba, lalong-lalo na sa ating Pangulo, ay nako mga kaibigan, ayan na. Ang political playbook ng mga Duterte. Oo, di ba? Sa politika kasi mga kaibigan, hindi lahat ng lumalabas sa witness ay tunay. Minsan, sila mismo ang ginagamit para lituhin ang taong bayan. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan huwag nyo kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.